Here are the complete files of Clea's case. Anang abogado kay Mateo. Photos? Tanong agad ni Clea nang abutin ng portfolio. Yes, but please don't let her see. Sumulyap sa kanya si Agaton, pati na rin si Mateo. Baka masaktan siya kapag nakita niyang mommy niya at daddy niya. Dugtong pa noon. She lowered her gaze on her cat and just focused on caressing his furry head. Mga litrato pala ng mommy at daddy ni Clea ang laman ng red portfolio. Di niya talaga yun maaatim tingnan. Pero kahit di niya gawin, tandang-tanda niya ang itsura ng mga magulang niya nang panawan ng mga yon ng hiram na buhay. At ang mas nakapagpapasakit ng dibdib ni Clea ang makitang naliligo iyon sa sariling mga dugo. Don't worry, she won't see it. Sagot ni Mateo habang nakatingin pa rin sa kanya. And what's the news that you wanted to discuss with us? Chief Inspector Hidalgo contacted me. May police blotter record sa Angeles City galing sa tita Giselle ni Clea. Kagad lumaki ang mata ni Clea na napaupo siya ng tuwid. What happened? Is my Lala okay? Are they okay? Agad binundol ng kaba ang dibdib niya. Wala pa man lang naiiyak na siya. Di man siya inasikaso ng mga kapamilya niya, mahal niya mga yon. And the main reason why she accepted the truth when they turned their backs on her was because she wanted them safe. Di kagad nakasigot ang abogado sa kanya at tumingin muna kay Mateo. Pagkatapos tumayo yon at lumapit sa mismong tagiliran niya. Agaton wraps his arm around her shoulder and comforts her. Lalong pumintig ang puso ni Clea ng mabilis, sabay ng pamumuo ng mga luha niya. Mateo is eyeing her and then eyes at the lawyer. I'm sorry, Clea. Your granny is dead? Patuloy ng lalaki. No! Napahikbi si Clea ng tuluyan at wala rin nagawa kundi isiksik ang sarili kay Agaton. Comfort is all that she needs at that very moment. Sabi ng caregiver ng lola mo, may lalaki lumapit at hinahanap ang isang Clea Mendez. May narinig daw yun na threat kaya't inatake sa puso. Your old woman remembered though she's very sick, and the last words that came past her granny's lips before she died was to keep Kling safe. Kita niyang tumalim ang mata ni Mateo habang nakatingin sa kanya. Para nagkaroon ng galit lalo na nang mapaiyak siya sa takot, isiksik ang ulo niya sa tagiliran ni Attorney Villena. Her tears keep on flowing from her eyes, down to her cheeks. Kling. Siya ang tinatawag na Kling. Di na siya maalala ng lola niya sa mukha, pero kabisadong pangalan niya. Pero ba't hindi siya ang personal na pinuntahan ng kapamilya niya para ipaalam ang pagkawalan ng lala niya at pinadaan pa sa pulisyang may contact sa lawyer niya? Ganun pa rin ba siya iniiwasan ng mga yon? Pero mas nakakabahalay ang katotohanan na umaaligid na sa pamilya niya ang mga taong pumatay sa mga magulang niya. Who's the suspect? Tanong ni Mateo. The description of the man according to the private nurse did not match to any of the convicted murderers who slayed Clea's parents, but they are investigating. Wala naman may ibang nagbanta kay Clea kung di ang dalawang lalaki na yon. And another bad news, they are inaccessible. Anang isang tinutukoy ang dalawang kriminal na pinalaya ng batas. Ano? Bulalas ni Clea na nagpatingala sa abogado. Di malaman kung huminto ang puso niya sa pagpintig o kung bumilis ba. Pabulong na napamura si Mateo. At saka lumiko ang labit na ikuyom ang kamao. Now they're considered as armed and dangerous. Wanted na sila ulit sa batas at mismong PNP na magkakaso sa kanila? Sabi ni Agaton, pero magbabago pa ba ang katotohanan na nadamay ng pamilyang naiwan ng mga magulang niya? Ngayon pang pinalaya na sila at tumakas na nga. Her tone rises. Ano pa ang kulang sa lahat ng testimonya niya para bawiin ng hukuman ang parusang lifetime sentences sa dalawang yon? Patay na ang lola niya at pakiramdam ni Clea, siya ang may kasalanan nun. Magagalit na naman sa kanyang tito Tristan niya, pati na ang kanyang mga pinsan na naiwan. The last minute, your family decided to let you know, but they said it wouldn't be a good idea if you'd come. That is so unfair. Napataylo si Clea nang mawala sa oras at napaiyak. Bakit ayaw nilang makita ko ang lola ko? I am also a victim here. Hindi ba nila alam yon? O baka nga mas ikatutuwa pa nila kung ako na ang namatay at hindi si Lala. She weeps and starts to run away. Clea! Sabay na tawag ni na Agaton at Mateo sa kanya pero tuloy-tuloy siyang tumakbo papalabas. Baka nga inaabangan siya ng mga taong yon, di sasalubungin na niya para hindi na lumapit pa mga yon sa pamilya niya. She ran down to the lobby of the building and immediately went to the parking lot. She inhaled deep and wiped her tears but they are very stubborn. Ngayon lang siya umiyak ulit ng ganon pagkalipas ng 3 taon. Yung tipong gusto niya nang mamatay kasi wala na siyang pag-asang natitira. After gathering so much strength, she yells, "Magpakita na kayo!" she cried. Wala na sa isip ni Clea, kumukha man siyang tanga. Ang kinikimkim niyang sama ng loob sumabog na.
3 taon mula nang mamatay ang mga magulang niya, wala ni isa man na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at pagmamahal. Ang kaisa-isang taong sinisilip-silip lang niya sa malayo, wala na rin ngayon. 3 taon siyang nakontento na tinitingnan lang ang lola niya nang hindi noon na nalaman. Pero ngayon, sino pa bang sisilipin niya? She even wanted to see her granny on her 18th birthday and give the old woman her finished crochet hat. Ginawa niya yon para sa matanda pero ngayon hindi na umabot sa birthday niya. Lala, I miss you so much. Lapit na mga gago. She shouts again. Bakit niyo pinatay ang lola ko? Lalo magagalit si Tito sa akin. Helpless na sigaw ni Clea at halos pabulong na nga lang. I don't have any. What else do you want to take away from me? Wala na nga kayong tinira sa mommy at daddy ko. Pati lola kong matanda na pinatay niyo pa. Wala kayong awa. Mga wala kayong awa. Gigil na sambit niya sabay ng paghikbi. Pero may humatak sa kanya at niyakap siya ng buong buo. Nagulat siya at lalo nanginig sa gulat. Pero alam niyang dito masamang tao. From the scent that comes from his shirt, she is sure that it's Mateo. His upper body was securely pressed against her hard body, giving her the heat that she wants to feel as a sign of comfort. A promising one. Enough of that. Bulong ni Mateo at saka sinalo ng palad ang likod ng ulo niya. She sobbed and buried her face in his chest. Let's go. This is not the right place for that. We'll find a better place and we'll go to Pampanga for you to see your abuela. Alon nito sa kanya. Matigas man ang pananalita, ramdam ni Clea ang awa sa boses nito. Magagalit sila. Iyak niya. Kung siyang tatanungin, gustong-gusto niya at mas talang gusto niyang lamayan ang lola niya bago yun makremate kung ipapakremate man o hindi. Pero alam niyang isusuka siya ng lahat at baka hindi niya ngayon matanggap ang lahat ng masasakit na salita na ibabato sa kanya ng tito at tita niya. The hell I care. I don't care. You will go and no one can ever stop you. He decidedly brought out but she shook her head. She is afraid that her family might only sue her away. Baka maglupasay siya sa sama ng loob pag hindi siya pinayagan na makitang lola niya kahit sa uling pagkakataon. My legacy has to end, so dose me well. She helplessly have the reason to pronounce but Mateo cuts her off. No, stop saying that. Mas lalo ka dapat mag-ingat dahil lumalakas na mga lalaking yon. Oras lang hindi nila sasantuhin ng baril ko, Clea. I swear that to your mother's corpse. Bear that. He said and held her head firmer. If there's a legacy that will surely end theirs. Mateo's word is not yours, lingered in her ears and in her mind. It echoed and made her feel so secured, and because of that, she calms gradually. The pain somehow lessens. Nakatulong din ang pagsigaw ni Clea kahit na mukha siyang tanga. Paano hindi niya na alam kung anong gagawin niya? Pinaghalo-halong takot at sama ng loob yata sumabog na. For the past 3 years of her life, she never asked for any of those relatives, not even a single pity. But now she'll ask to see her grandmother for the very last time. Hush now, we'll go to Pampanga. Mateo finally frames her face using his hands and wipes her tears. Paulit-ulit sa pagpunas sa mukha niya gamit ang sariling mga palad. He's treating her like a baby, which she really hates the most, but now she feels like an abandoned child wanting for undying solace to ease her misery. And Mateo is giving her all that she wanted to feel. Bata pa rin talaga siya at mahina. Wala siyang mapuhap na salita. Kumikibot pa rin ang labi niya sa pagpipigil ng iyak habang nakatitig sa mga mata nitong kahit nananapang ay kakikita na sobrang awa hanggang parang tumigil sa pag-ikot ng mundo niya nang halikan siya nito sa noo bago siya niyakap ulit ng sobrang higpit. Pinagmamasa ni Mateo ang mga babae habang magkayakap sila ng mahigpit. Inaaliw ang pinakabata sa kanilang lahat. Narinig niyang si Clea ang baby ng barkada at doon magkayakap sila na parang walang bumibitaw. Pagkatapos sila pumunta sa PAW, tinawagan kagad ng dalaga mga kaibigan at kung nang mga nagdaang araw tawanan at hagikikan na narinig ni Mateo sa video call, kanina katahimikan at iyakan. And where is he? Nakatunga nga lang naman siya habang nakasandal sa hood ng kanyang kotse. Nasa Paradise Resort sila na pag-aari niya at doon na lang nagkita-kita ng 4 para safe sa dalaga. Mamayang biyahe nila papuntang Pampanga at palagay ni Mateo, 4 na babaeng babantay niya oras dumating sila doon. Kung sasama mga ngayon, he is sure that those girls won't leave Clea all alone. At alam niyang oobligahin na lang siya ng Ate Maris niyang bantayan si niya. Di naman makokontra ang mga batang yon na huwag samahan ang pinakabatang kaibigan kahit gaano pa kadelikadong lahat. Sa totoo, napapahanga si Mateo sa samahan ng mga yon dahil kahit alam na mapanganib ang sumama ng madalas kay Clea, di pa rin humihiwalay ang tatlo. At kung siya mang nasa katayuan ng sa kaibigan ng dalaga, sure he'll do the same.
May best friend din siyang palagi niyang kasakasama noon at kasama niya hanggang sa military ngayon. Sa kanilang dalawa siyang matapang at maangas. Diyon ay mahinang loob na kahit na matanda sa kanya ng 2 taon. Siya ang tagasuntok pag may trouble kaya bata pa lang talagang matapang na. 3 sila dati kaya lang namatay sa cancer, isa nung 13 pa lang. Kaya ngayon 2 silang natitira. Sumulip siya sa relo at nasa mahigit 1 oras na sila doon. That means Clea's been crying for more than an hour by now. Kaya naman pala kahit nasa malayo, nakikita niyang namumugto na ang mga mata nito. Her hair was ruined and she looks like a goddess in a complete mess. Ginawa nga nitong pamunas ng luha at sipon ng coat niya. Napapangiti na lang niyang isipin niyon. Kung sa ibang babae nga na dinidilaan niyang buong katawan, hindi siya nandidiri. Paano pa ba sa babaeng anak ng first love niya? Ayaw man niyang tanggapin, parang dito na yata nabubuhos ang atensyon niya at may parte sa damdamin niyang nauukupan nito paunti-unti. It seems like Clea has her own place in his life. Maybe because he had met her when she was still a 15-week-old fetus. Pero hindi yun pagmamahal ng isang ama para sa anak. He's still so young to be called daddy. Parang pinupunan ni Clea ng saya ang sakit na naramdaman niya noon dahil kay Denise. So what's that, a repayment? No. Kontra na isip ni Mateo. Di siya kailanman naningal sa mga taong may atraso sa kanya. Kapag di siya kinante, hindi siya magsisimula ng away. Mas lalong di niya pagbabayarin si Denise sa pamamagitan ni Clea. He's not a demon to add more pain to her already battered heart. He isn't like his father who had never forgiven his own son. Umalis si Mateo sa pagkakasandal sa sasakyan. Nilapitan ng 4 na nasa isang swing. Walang ibang tiningnan ng mga mata niya kung hindi si Clea lang. She looked so down. This is what he's been dying to see since the moment he had set his eyes on her. She is fierce but he knew that she's weak. Clea looks up at him with her misty and swollen eyes. Her cheeks are red because of crying. Her lips, they're tempting him for a kiss. He smiled at her. Ready to go? Tanong niya at binaling atensyon sa 3 pa nitong kaibigan. Funny how he did not find Lyra so attractive that moment. Nawala ang mumunting reaksyon ng katawan niya nung una niyang makita ang mukha at katawan ng babae. But with Clea, it never changed. Every time she's near, she gives him a boner that's so hard to conquer. And it doubled since yesterday up until today. Sasama ba kayo? Tanong ni Mateo sa mga dalaga na sabay-sabay umiling. He arched his brows. Ano nangyari at hindi sasama mga kaibigan ni Clea? May reunion ng family, Tito Mateo. Tsaka nakaset yung date ko na sumama sa parents ko sa Iloilo para sa birthday ni Beshi. Siya naman ang asikasuhin ko. Sabi ni Debbie kaya tumango siya. Ako rin, Tito Mateo. My kuya arrived last night. Kabababa lang ng barko after 3 years. I promise 1 week ako sa kanya at sa birthday na lang din ako ni Beshi babawi. Lyra said wearily. Ako, Tito, pwede sana ako sumama. Kaso sa isang araw pa. Isasama ko ni Daddy sa out-of-town social gathering niya. Mommy is sick kasi. Nina said sadly and wiped a tear. Tumango lang si Mateo at binaling ang paningin kay Clea. She's already looking at him. I guess it's just you and me, Anya. Ewan ba niya kung bakit parang nagsasaya ang testosterone niya habang nag-iisip na sila lang dalawang magkasama. No doubt he is enjoying Clea's company. Hindi si Mateo nakakaramdam ng boredom pagkasama to kahit silang dalawa lang magkausap. Para naging senyales iyon na mali ang damdamin niya para sa isang babae. Marami siyang babaeng nakasama pero agad siyang nagsasawa. And Clea is capturing his interest though in her mode of silence. Just like what her mom did to him, or maybe Clea is doing so much more. Nakita niya ang umuwi ito at para nagpipigil ng iyak. Sunduin mo ako, Tito Mateo, sa isang araw. Pakiusap ni Nina sa kanya pero umiling siya. I can't do that, Nina. Clea is mourning and I can't leave her in a place where I know that no one will dare try to secure her. Just stay home and wait for us after the interment. He rumples Nina's hair and turns to Clea. Let's go, baby. Wala sa hinagap, ganun ang maitatawag ni Mateo sa dalaga kaya sabay-sabay napatingin sa kanyang 3 nitong kaibigan. Baby! They all reacted in unison, giving him that scrutinizing gaze. Oh, Jesus Christ! He almost wanted to cut off his tongue. Tito Mateo, iba na yan ha? Kahit ako hindi mo tinawag na baby, Nina uttered. I don't even have to explain. Kasalanan ko ba kung nakatanga ako sa kaibigan mong maganda? Bulong ng utak niya. Girls, please, that's not a big deal. Es solo un cariño. It's just a little something. Formal na paliwanag ni Mateo. Napapa-Espanyol tuloy siya. Para kasi siyang kakainin ng 3. And what little something, Tito Mateo? Baka naman saktan mo si Beshi. Boto kami sa'yo pero ayaw naming iiyak siya. Mataray na sagot ng pamangkin niya. Pinalaliman niya ang tingin sa Nina.
Nina, that's too much. He pretended mad. Mabuti sana kung di niya alam na pinag-uusapan siya ng mga to madalas. Tito naman kasi, hindi mo maaalis sa aming kabahan. She's our baby beshi in NBSB. No boyfriend since birth and... Nina said, but Clea interjected. We're not going to have any in the future. She ended Nia's words. Malungkot at nakatulala lang. Pare-pareha silang di nakaimik sa sinabi nito. Girls, please go. Do not stress Clea too much. She needs some peace of mind. He just told the girls, basta pagbalik mo, happy ka na ulit ha? Agad nabaling ni Debbie sa dalaga at niyakap to. Oo nga, magba-birthday ka na. Gusto kong bigyan ni mommy at daddy ng dibu, beshi. Sabi ni Nina at nakiyakap din. Just tell Tito and Tita thank you but no. Having you around is more than a blessing. Best dibu na yun kasi kahit delikado with me while my dad was already lying underneath the ground. Iiyak lang ako sigurado. Clea smiles wryly. It was bitterness which was in her face and soft towards voice. He can actually throw a party for her but hell, because he's not going to dance her. Baka mamaya saan pa mauwi ang sayaw-sayaw na yun. Maybe a dinner date will do. Dinner date? What the? Are you even serious? Talong ng kabilang parte ng utak ni Mateo. A group dinner date? Mura naman ng kabila. Now what? It's clear that he's the one who's in great need of a psychiatrist and not Clea. Kailan pa siya natutong kausapin ang sarili niya? Be strong, Beshi. We love you so much and we're here. And one more. Tito Mateo is going to take care of you. Baby ka raw niya eh. Lyra softly giggled. Oh! Nahilot ni Mateo ang sariling batok. Mabuti na lang di na yun pinansin ni Clea. Thanks girls. I love you so much. She clearly said and it was just so sweet. Wala na. Nakaplaster na ang mga mata niya sa malungkot nitong mukha. We love you too. Sabay-sabay namang sagot ng tatlo. Tito, bakit di ka makasali sa group hug? Nandito ang baby mo, hindi mo ba yayakapin? Nina pronounced. Isang-isa na lang, babarinin niya na ang sarili niya. Masyado na siyang pinapaya ng mga babaeng nun, sa loob-loob ni Mateo. He thoughts but the urge of his body to hug them is too strong, and he finds himself joining the group hug. Tito! Clea mumbled as she looked up while he instantly lowered his face. Muntik pa silang maghalikan. Palagay ni Mateo, isang pulgada na lang. They both hold their breaths and he swore he swallowed. He was so tempted to kiss her tears away and devour those pouty pink lips. Thank you, she whispered with a meek smile. He could even smell her breath and it sent tingles in his belly, feeling the warmth of it. He glanced at her lips. My duty. Mali? Ewan niya kung anong mali pero ramdam ni Mateo hindi yun ang dapat sagot niya. At ano dapat? Dapat maramdaman ni Clea na dahil lang yun sa isang trabaho. He wanted to make her feel that she has someone who can talk to and come to whenever she's feeling afraid and low. And he's torn between the lust that burns his system and the special thing tending he has for her, but he really cares, and somehow, he is grateful because she's not so afraid to stare back at him anymore. She may be evading a little, yet she tights his gaze. His pleasure, baby. Biro ni Nina na napahagikik pa. Pasimple siyang bumitaw sa pagkakayakap sa mga to at pinormal ang sarili niya. Bilib din ako sa style mo, Tito. Dinaanan mo sa sungit pero 2 araw pa lang baby mo na. Nox? Iba talagang kamandag ng Bustamante. Parang fighting jet mo sa bilis. Walang kambyo. Nox talaga, Tito. Nox na nox. Pero tatamaan ka oras saktan mo ang beshi namin. Tinikom ni niya ang mga labi ng may karinan at pinakita sa kanyang kamao. Sinasabi na nga ba niya at hindi compliment ang mga salitang yon kung di pang insulto. Pero inarkohan lang ni Mateo ang pamangkin ng mga kilay sa kangilisihan. Yung ngiti na Mateo Bustamante lang ang nay-ari, ngiting mala San Pedro na babaero.